So maraming kumu-question sa inyo kung bakit ganun yung itsura ng anak ko, bakit ang gwapo, bakit ang puti, no? Bakit hindi ko daw kamukha. Huwag niyo nang questionin yung yung itsura ni Mama Ems kasi likas na maganda na yon. Tumaba nga lang. Kailangan pang sabihin tumaba. Ito ako yung boss. May sinabi ba ako di na kita mahal? Mas mahal nga kita ngayon. Para may idea lang kayo kung anong context ng vlog na to. Nag-birthday kasi si Asher, tas nag-post ako ng picture ng anak ko. Ito yung picture. Tas ang daming nag-comment, no? Ipapaliwanag ko na sa inyo, bakit maputi si Asher? Ako ba yung tatay? Grabe naman kayo. So para masagot na yung mga katanungan nyo, ipakikilala ko sa inyo yung angkan ko. So yung side ko to yung pamilya ko, sila mama, tsaka yung mga kapatid ko. Para makita nyo lang kung gaano kaganda yung lahi namin. Di ko lang alam talaga kung bakit nagkaganito yung mukha ko, pero malalaman nyo sa vlog na to. So, itong vlog na to ay nung January pa, nag-family picture kami. Nakalimutan ko lang i-upload. So, ngayon, i-upload ko na siya para makita nyo lang, di ba? Ipakikilala ko sa inyo yung members ng family ko. So, sisimulan ko sa nanay ko. Ito yung nanay ko. Tingnan nyo naman, napakaganda ng nanay ko. Nanay ko yan, ha? So, yung buhat-buhat niya, yung tatay ko, picture ng tatay ko yan. Kasi patay na yung tatay ko. Pero, yung tatay ko, gwapo rin to nung kabataan, parang ako. Kung makikita nyo, maputi yung nanay ko. Ang ganda. Tapos ang kwento sa akin ng lolo ko, nung kabataan daw nung nanay ko, pinagkakaguluhan daw ng mga tambay sa bagong baryo to. Tsaka yung kapatid ng nanay ko, sobrang pogi rin nun. Siyempre, nasa lahi namin Lahi ng mga balete. Buhat na buhat yung bangko. So itong nakaupo guys, ito naman yung ate ko. Nakita nyo naman, napakaganda ng ate ko, napakaputi. Diba? Ate ko yan! Sobrang bait ng ate ko kasi lagi akong umuutang dyan Tapos ito naman yung kapatid kong bunso na si Rosalie. Yan, napakatalino niyan. Yan yung achiever sa amin, no? Single yan guys, baka gusto nyo ligawan. Pero ang requirements, kailangan mayaman ka. Pero all in all guys, yung mga kapatid ko, mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Syempre kayo, nakita nyo na yung mga kapatid ko. Ang gaganda ng kapatid ko. No? Yung mga basher dyan, sasabihin naman, ayun, ampon si Mighty Mike. Puta, king ina nyo. Sabi kasi ng nanay ko, nung bata pa daw ako guys, nung pinagbubuntis ako ng nanay ko, madalas daw sila mag-away ng tatay ko. No? Sa lagi niya sinasabi, demonyo ka, demonyo ka. Kaya ayun, paglabas ko, mukha akong sunog. Joke lang. Ganun ba ako kaitim? Hindi naman ako ganun kaitim Kaya totoong kwento talaga niya. Kasi nung pinagbubuntis ako ng nanay ko, parang naiyak ako pag naalala ko yung kwento ni mama No, nung pinagbubuntis kasi ako ni mama, nahirapan kasi siyang ipagbuntis ako. So nung panahon na na ipanganganak na ako, no. Syempre nasa operating room na. Normal delivery. Sabi nung doktor, push. So yung mama ko, nahirapan siyang huminga. Nahirapan siyang huminga. So, nung lumabas na yung ulo ko, di ba, ang unang lalabas, ulo. Di ba? Paglabas ng ulo ko, nahinto doon, sakto yung sa pukelya ni mama. Sa pukelya ni mama, yung ulo ko nandito. So, yung pukelya ni mama nandito. Pinapapush siya ng pinipisa na nga yung tiyan niyang ganyan para lumabas ako. Kaso, nagko-contract lalo, no? Nagma-muscle control si mama. Nagma-muscle control si mama. So parang nangyari, nasasakal ako. So nagpanik yung mga doktor. Nagpanik si mama, syempre, inisip niya yung kalagayan ko. So, ang nangyari, hindi ako makahinga na nag-violet. Nangitim. Kasi hindi makahinga, di ba? Kaya yun yung reason. Bago ako mailabas na nag-stay na yung kulay sa akin. Kahit ako, di ko alam kung ba't ako nag-i-explain sa inyo No? Pero sa totoo lang guys, ganun ba ako kapangit? Putang ina. Putang mapapasagot ko ba kung alam nyo lang, nung kabataan ni Mami Ems, biba hot babe sa panig ko. Nagustuhan ko yan. Ang ganda ni Mami Ems noon, nung kabataan niya. Na-stress sa akin. Ewan ko sa inyo, ba't ko kasi niyuyurakan yung pagkatao ko? Ano ba kayo? Kasalanan ko ba nagwapo yung anak ko? Yung jeans ko, tsaka yung jeans ni Mrs. Perfect.
Ganito kasi yan, guys. Tutulungan ko kayo ng diskarte, no, sa pagbubuntis, di ba? Kailangan kunyari, gumagawa kayo ng baby. May tamang proseso yan. Para maganda yung kalabasan, pagka malapit ka ng labasan, kailangan sakto yung ulo lang yung Ito, seryoso na to, guys. Alam niyo ba kung bakit gwapo yung mga anak ko? Kasi hindi lang naman si Asher, lahat ng anak ko gwapo. Tuwing nagbubuntis yung asawa ko, ang pinakasekreto talaga, ito, seryoso na to, guys, ha? No, wala nang halong biro to. Kailangan, pagka gusto nyo parehas, no, kailangan happy kayo, kailangan good mood, emotion nyo, kailangan iungol mo talaga. Pag buntis na yung mga asawa nyo, makinig kayo sa akin, ha? Kailangan, hindi nyo i-stressin yung asawa nyo, no? Ibibigay mo yung gusto pag naglilihi siya. Huwag mong pasasakitin yung ulo niya. Paparamdam mo sa asawa mo, sa misis mo, kung gaano mo siya kamahal. Kailangan hindi niya iisipin na yung mai-insecure siya sa iba. Kailangan paramdam mo sa kanya na siya yung pinakamaganda sa mundong ibabaw. Kahit nag-iba yung mukha niya. Diba? Kasi pagka nagbubuntis, di ba, nag-iiba naman talaga yung mukha. Pero kailangan maramdaman niya na walang nagbago at mas lalo mo siyang minamahal. Pagka hindi stress yung asawa mo, pag nanganak yan, ang gwapo ng anak mo, ang ganda ng anak mo. Ganun dapat. Kaya ganito yung mukha ko. Kasi, yung nanay ko, stress eh. Kaya huwag nyo na masyadong questionin. Di alam ng karamihan to. Si Asher kasi, yung cravings kasi ni Mami Ems, naglilihi siya eh. Yung gusto niya kainin, bond paper. Kaya maputi si Asher. Huwag na kayo magtanong. Dami yung tanong eh. Tapos may mga comments na medyo nasaktan ako. Pero iniintindi ko na lang kasi hindi naman ako pikon. No, may mga nagsasabi na baka iba daw yung tatay. Maraming comments na ganun. Na kahit si Missy, syempre, nasasaktan din yung tao. Kasi hindi naman malandi yung asawa ko eh. No? Malibog. Oh. At least, pares tayo malibog sa isa't isa lang. Hindi sa ibang tao. Ganun dapat yun. Bakit sinasabing baka iba yung tatay? Huwag ka na, ako na kayo nag-explain. May epal ka pa eh. Hindi ka na makasali dito eh.